Bumaliktad na nga ang nagsilbing whistleblower ng LTFRB ilang araw bago niya isiniwalat ang umano'y korupsyon sa ahensya. Nagbabala naman si Transportation Secretary Jaime Bautista na sasampahan niya ng kaso si Mar Valbuena dahil sa paninirang puri sa kanya. Bumaligtad na ang lubutang na dating executive assistant ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III na si Jeff Tumbado. Narito lamang Lunes ay isinawalat ang umano'y korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero kahapon lamang naglabas siya ng affidavit of recantation upang humingi ng tawad kay Guadis, pati na rin kay Transportation Secretary Jaime Bautista at Malacanang na kapwa nadawit sa umano'y korupsyon sa ahensya. Nakasaad dito na anuman ang nasabi sa nagdaang press con noong ika-9 ng Oktubre ay bunsod lamang ng pang-uudyok ng iilan para maglabas siya ng ganitong pahayaga. Pero sinabi ni Tumbado na ninindigan siya na may dapat imbestigahan sa LTFRB. Nagkausap rin si Tumbado at Secretary Bautista at mismong sa opisyal niya inamin na ginamit lamang siya ng grupong manibela na pinangungunahan ni Mar Valbuena. Hindi daw niya sinabi na kami ay involved sa katiwalian. No? Well, ayun ang sinabi niya sa akin kaninang maga. No? At ito daw ay gawa-gawaan lang daw ni Mar Valbuena. No? Ginagamit lang daw siya ng grupo ni Valbuena. Hindi ito nagustuhan ni Bautista, kaya naman nagbabala siyang kakasuhan niya si Valbuena dahil sa paninira sa kanyang pangalan. Pinag-aaralan na rin ng kanyang mga abogado ang posibleng maikakaso kay Valbuena gaya ng libel. Sinasabi ko sa kanya, posible akong mag-file ng kaso against him, no? Dahil napakagrabe ng kanyang accusation, walang basihan, no? Walang ebidensya. Una nang mariing itinanggi ni Bautista ang mga paratang sa kanya ukol sa umano'y korupsyon. Paliwanag niya, matagal niyang iningatan ang kanyang pangalan at hindi niya magagawa na nakawan ng taong bayan. Yung mga aligasyon na kami ay involved sa korupsyon ay hindi totoo, no? Kami po ay nagsasabi na ito ay walang basihan, no? Alam niyo po, I joined the government to serve the people, no? I've worked for the private sector for 45 years, no? Nalagaan ko po ang aking magandang pangalan at yung mga ganyang akusasyon ay hindi ko papalagpasin. Pero kahapon lamang una nang nagpa-blatter si Valbuena sa Camp Crame laban kay Transportation Secretary Jaime Bautista dahil sa umano'y pagbabantang kakasuhan siya ng opisyala. Samantala kinausap na rin ng Office of the President si Bautista na linisin ang pangalan ukol sa mga ibinabatong issue. Katunayan, para mas maging patas ang investigasyon ay nanghingi na siya ng tulong sa National Bureau of Investigation upang malaman ang katotohanan sa mga kumakalat na screenshot na nagdadawit kay LTFRB Chair Guadis sa katiwalian. Hindi pa raw nakakausap ni Secretary Bautista si Guadis. Hindi rin ito sumipot nang ipatawag niya sa opisina noong Lunes. Pero kinakailangan masagot ni Guadis ang sulat ng DOTR kung saan ipinagpapaliwanag siya sa mga alekasyong ibinabato sa kanya. Kung hindi, mapipilitan na ang DOTR na magdesisyon kung ite-terminate o kakasuhan si Guadis ukol sa umano'y katiwalian sa LTFRB ngayong linggo. Samantala kung binawi na ni Tumbado ang kanyang pahayaga, siya naman ngayon ang idinidiin ng ilang transport group na nangikil sa kanila para mapabilis ang kanilang transaksyon sa LTFRB. Ang board member ng LTAP nahingan umano ng 300,000 pesos si Tumbado para mapabilis ang paghingi ng prangkisa. Si Chairman Guadis, yung kanyang ginagawa, yung pinaparatang sa kanya, hindi po ako naniniwala. Ay, oo naman. Oo. Dahil nga yung kaalaman namin at unang-una ay aking board member yung nabiktima niya na nakuhanan niya ng 300,000. Ay handa ako tumulong sa kanila. Sa Viber message naman, sinabi ni Tumbado na kakasuhan niya ng libel ang mga transport group. Nagpulong rin ngayong araw ang Pro-Movers sa Transport Alliance, isang grupo ng pampublikong transportasyon para nga ipanawagan ang pagbabalik na ibalik na sa pwesto si LTFRB Chair Guadis at patungkol naman dun sa panawagan ni Senator Grace po na suspendihin na muna ang PUV modernization ayon sa transport group ay magkakasa sila ng tigil pasada. Yung 70% na mga consolidated PUV ang makikibahagi sa tigil pasada kapag napaboran ang 30% na lamang ng mga pampublikong transportasyon na hindi pa nakakasunod sa pamahalaan patungkol nga sa PUV modernization. Angelica. Okay, so Karen, ngayong bumaliktad na yung whistleblower, itutuloy pa ba ng manibela ang kanilang tigil pasada?
Alam mo, Angelica, sa FB Live ni Marval Buena kagabi, no, sinabi niya itutuloy pa rin nila ang tigil pasada. Ito para nga maghayaga ng pagkadismaya sa PUV modernization na ngayon ay nahahaluan ng umano'y korupsyon. Pero para naman sa ibang mga transport group, Angelica, gaya ng kanina yung nag-press con nga, yung Pro Movers Alliance Transport at mga grupong Pasang Mazda, Altoda, Paacto ay hindi mapaparalisa ang pampublikong transportasyon sa Lunes dahil hindi naman sila sasama at tanging manibela lamang ang magtitigil pasada. Angelica. Okay, malinaw. Maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.